Very nice. I don't know. What's in the old goodie sack for you today, huh? Okay, back she goes. Yeah, Gaultier, that's me. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang nagaganap na business meeting ng mga impormal na empleyado sa ilalim ng tulay, sa isang magulong parteng lugar ng Los Angeles. Isang lalaki ang nagbibenta ng isang pakete ng droga sa halagang $100, ngunit sa sandaling ilapat ito ng buyer sa kanyang ilong, na-realize niya na asukal lamang ito. Nang mabuking, sinipa siya ng drug dealer sa lupa, binuhusan ng gasolina, at walang awang sinunog ang kawawang lalaki. Kalaunan, ang nasunog na lalaki ay dinala sa ospital sa isang malubhang kondisyon. Ipinaalam ng doktor sa asawa ng biktima na masama ang nangyari at mahihirapang iligtas ang kanyang asawa. Iniisip ng doktor kung meron silang mga kamag-anak na maaaring mag-alaga sa kanila, ngunit ang babae ay umiiyak na tumugon na wala. Nang malapit na silang umalis, nakarinig sila ng nakakaawang sigaw mula sa intensive care unit, kung saan ilang beses na sinisigaw ng lalaki ang pangalang Leon. Samantala, sa Djibouti, North Africa, isang Pranses na lalaki na nagngangalang Leon ang naglilingkod sa Foreign Legion. Dinalhan siya ng mga mensahero ng isang sulat, ngunit bago ito ibigay sa kanya, nagpa siya silang paglaruan muna ang tinyente. Gayunpaman, ang maiiniting ulong si Leon ay hindi nakikipaglaro at hindi nagtagal ay ipinakita na ang kanyang tunay na ugali. Yeah, Gaultier, that's me. Ang mga natakot na mensahero ay umalis, at si Leon ay pumunta sa komandante dala ang sulat na ito, at nag-request ng isang linggong leave. Sinasabi sa liham na sinubukan ng asawa ng kanyang kapatid na tumawag sa unit, ngunit walang nagsabi sa kanya tungkol dito. Sinabi ni Leon na malubha ang kalagayan ng kanyang kapatid at maaari siyang mamatay anumang minuto. Gayunpaman, ayaw ng komandante na payagan ng sundalo, sa pangangatwiran na sila ay nasa tungkulin at maaaring magsimula ang digmaan anumang oras. Sinabihan niya si Leon na wag nang palalain ang mga bagay-bagay, o ang huling 6 na buwan ng kanyang serbisyo ay maaaring maging 6 na taon. Tinawag ng tenyente ang komandante na isang bastardo, at upang palamigin ang ulo ng sundalo, inutos ng komandante na ilagay siya sa isang box sa ilalim ng araw. 2 kasamahan ang umakay kay Leon sa ilang doghouse sa labas, at sinubukan siyang itulak papasok sa loob. Sa sobrang pagkainis, nakipag-away si Leon, kung saan nakabili siya ng ilang oras upang tumalon sa isang sasakyan at tumakas mula sa kampo. Hinabol siya ng mga sundalo, ngunit pagdating ng gabi, bumalik sila sa komandante na may masamang balita dahil nabigo silang mahuli ang deserter, kung saan sumagot naman ang komandante na hindi siya makakalayo ng buhay. Inutos ng komandante na ipadala ang ilang sundalo sa pier, dahil ang dagat ang tanging daan para kay Leon. Buong gabing tumawid si Leon sa nakakapasong disyerto, at umaga na siya nakarating sa Gulf of Aden. Kinabukasan, ang mga French soldier ay nag-scout sa mga pantalan sa paghahanap kay Leon, ngunit si Leon ay nananatiling hindi mahanap. Hey! Move your ass! You get down to those boiler rooms now! Si Leon ay nagtrabaho bilang isang coalman sa boiler room ng isang barko, kung saan pinangakuan siya ng tulong upang makapunta sa Los Angeles. Samantala, dumating na ang komandante sa Paris. Sa isang meeting kasama ang ministro, nag-report siya tungkol sa deserter at sinabi na malamang ay pupunta si Leon sa kanyang hipag sa Los Angeles. Hiniling ng lalaki na makipag-ugnayan sa mga Amerikano para maglabas ng wanted notice. Pagkatapos ay humingi ng tulong ang komandante sa pagpapadala ng kanyang mga sundalo sa teritoryo ng US, dahil personal silang interesado sa paghuli kay Leon. Samantala, ang barkong sinasakyan ni Leon ay dumaraan sa New York, ngunit wala itong balak na pumasok sa daungan. Sa pagiging gahaman, ayaw ng employer na bitawan ang trabahador. And you told me that ship's gonna go to Los Angeles. Ayon sa kanya, wala siyang magagawa sa Amerika kung wala siyang visa at green card, at blinakmail ang tinyente na isusumbong siya sa army kapag sumuway siya. Gayunpaman, walang pakialam si Leon sa mga problemang ito at sinuntok niya ang kanyang employer. Pagkatapos ay sumisid siya sa malamig na tubig at lumangoy patungo sa lungsod. Habang gumagala sa mga lansangan ng lungsod, iniisip ni Leon kung saan siya makakakuha ng pera para makapunta sa Los Angeles. Ang lahat ng kanyang mga pagtatangka na maabot ang asawa ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng telepono nang walang pera ay hindi rin nagtagumpay. Ilang sandali pa, napansin ni Leon ang isang kakaibang pagtitipon sa ilalim ng overpass,
at nang lumapit siya sa maiingay na mga tao, nakita niya na meron silang maliit na underground fight club doon. Ang mga fighter ay nakikipaglaban para sa maliit na premyo, at ang mga manonood ay pumupusta sa isang lokal na organizer na nagngangalang Joshua. Kinuha ng nanalong fighter ang kanyang pera at tumangging magpatuloy pa sa pakikipaglaban. Tumawag si Joshua ng mga bagong voluntaryo mula sa madla, kung saan naroon si Leon, at lumalabas na nandoon siya dahil sa pagiging desperado sa pera. Ang lalaki ay agad na nakaisip ng isang mas magandang palayaw para sa fighter at tinawag siyang Lion. Isang malaking lalaki ang lumabas mula sa madla dahil gusto niyang subukan ang lakas ng bagong dating. Nang mawalan ng balanse ang kalaban sa pagtatangkang matamaan siya, si Leon ay nagpatama ng ilang malalakas na suntok. Dito na naging malinaw na walang mga patakaran sa mga laban na ito, kung saan maaari silang magpatama ng suntok at sipa sa spinal column. Salamat sa kanyang athleticism, nagawang mapatumba ni Leon ang kanyang kalaban. Pagkatapos manalo, kinuha ng fighter ang kanyang premyo at agad na umalis sa lugar. Boy, you're a good fighter, boy, but you can't count with the goddamn it. Give me my goddamn money, hey! Ang lumpong organizer ay sumunod sa kanya, dahil ayaw niyang mawala sa kanya ang isang kumikitang fighter. Habang kumakain ng tanghalian, nalaman ni Joshua na gusto ni Leon na makapunta sa Los Angeles, at nangakong tutulungan siyang makarating doon, ngunit hiniling sa kanya na makipagkita muna sa isang tao. Dinala ng organizer si Leon sa ilang marangyang apartment complex, kung saan sinalubong sila ng isang malaking bouncer. Habang nakatayo si Leon doon at hindi alam kung ano ang ginagawa nila dito, sinabi ni Joshua sa malaking tao na ang lalaking Pranses na ito ay napakahusay sa pakikipaglaban at dapat talagang ipakita kay Cynthia. Pagkatapos ng ilang pakikipagtalo, kalaunan ay pumayag na ang lalaki na ihatid sila sa underground parking lot, kung saan nagaganap ang parehong laban. Ngunit ang karamihan ng mga manonood ay hindi binubuo ng ilang simpleng manggagawa, ngunit sila ay mga kinatawan ng mga elite sa lipunan. Sinabi ni Joshua kay Leon na ito ang kanyang tiket sa Los Angeles. Sa sandaling yun, ang tinutukoy na Cynthia kanina ay lumapit sa kanila. Lumalabas na siya ang organizer ng mga laban na ito, isang uri ng Dana White sa UFC na nakasuot ng palda. Ang mayabang at bossy na babae ay ipinakilala sa bagong fighter ni Joshua. Gayunpaman, matapang siyang sinagot at kinausap ni Leon dahil hindi niya gusto ang ganitong aktibidad. I can appreciate a little attitude. Natalo ng fighter ni Cynthia ang isa pang kalaban, at inalok ng mga organizer si Leon na subukan ang kanyang lakas dito. Gumawa sila ng isang malakas na palayaw para sa kanya, Lionheart. at ilang tao ang pumusta sa bagong dating na fighter na may hindi kapansin-pansing itsura. Pumusta rin si Joshua, ngunit dahil kilala niya si Leon, tumaya siya sa kanyang fighter. Sa huli, si Joshua at Cynthia lang ang tumaya kay Leon. Pagkatapos ng maikling pag-trash talk, agad na natapos ang laban bago pa man ito magsimula. Sa pamamagitan ng pagsuntok sa itlog ng kanyang kalaban, nanalo si Leon sa pamamagitan ng technical knockout. Ang isa sa mga manonood, habang nagpapasikat sa kanyang babae, ay sumigaw na madali niyang matatalo si Leon, ngunit medyo napalakas ang kanyang boses. Narinig siya ni Leon, at agad namang umurong ang kanyang dalawang itlog nang harapin na siya ng fighter. Kaagad naman silang pinaghiwalay ni Joshua. Habang nakasakay sa limousine, sinabi ni Cynthia kay Leon na huwag ng mga has na hawakan muli ang kanyang mga kliyente. Ang sexing babae ay interesado sa isang kumikitang fighter, ngunit tumugon si Leon na wala siyang balak na makipaglaban pang muli. Gusto lang niyang kumita ng pera para makapunta sa Los Angeles at magkaroon ng kaunting allowance sa pananatili niya sa Amerika. Pagkatapos ay lumabas na si Leon sa limo, at nagtungo sa paghahanap ng isang murang matutuluyan. Ibinigay ni Cynthia kay Joshua ang kanyang personal phone number, at inutos sa kanya na magtrabaho sa pagre-recruit kay Leon. Ang lumpong lalaki ay sumunod kay Leon, sa pagtatangkang makuha ang kanyang loob. Nang ma-realize ang nangyayari, nag-alok si Leon ng pera kay Joshua at inutos na lubayan na siya. Gayunpaman, sinikap pa rin ni Joshua na kumbinsihin si Leon na hindi ito tungkol sa pera, kundi upang tulungan ang mga mahihirap na imigrante tulad niya, at hiniling sa kanya na huwag maglabas ng pera sa mga ganitong lugar. Sa kasamaang palad, ang eksenang ito ay napansin ng mga lokal na magnanakaw, at kaagad nilang pinalibutan ang dalawang lalaki sa isang madilim na eskinita. Sa kabila nito, magkasamang tinalo ni Leon at Joshua ang mga thugs, na mukhang mga fitness model. Today's your lucky day, punk. Ang labanang ito ay bahagyang na-unite ang magkaibigan. Sa taxi,
Inalok ni Joshua si Leon na ihahatid siya sa LA dahil hindi niya alam ang mga lokal na patakaran at maaaring muli siyang malagay sa gulo. Sa huli ay sumang-ayon na si Leon, ngunit sa isang kondisyon, walang pag-uusap tungkol sa pakikipaglaban. Pagdating sa Los Angeles, nagtungo si Leon sa ospital, kung saan nalaman niyang namatay ang kanyang kapatid ilang araw na ang nakakalipas. Nalaman din ni Leon mula sa doktor na ang mga kriminal ay naaresto na at paparusahan. Gayunpaman, idinagdag ng doktor na ang kapatid ni Leon ay iniwan ng kanyang pamilya na may malaking utang at hindi nababayarang mga bayarin. Nang marinig ito, na-depress si Leon at muling itinaboy si Joshua. I don't need you. Just go, okay? Go. Gayunpaman, hindi sumuko si Joshua at sumunod pa rin sa fighter. Nang ma-realize na hindi niya maitataboy ang nakakainis na kasama, inutos ni Leon kay Joshua na hanapin ang bahay ng kanyang hipag. Matagumpay naman itong nagawa ni Joshua. Habang umaakyat sa hagdan ng apartment, nabangga ni Leon ang anak ng kanyang kapatid. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang pamangkin niya ito. My name is Leon. My mommy told me not to talk to strangers. She's right. Narinig din nila sa itaas na palapag ang isang landlord na sumisigaw sa kanyang hipag na si Helene, na bayaran ang $400 na mga utang, at nagbantang papaalisin siya sa susunod na linggo. Dinala ng batang babae si Leon sa kanyang ina at tinanong kung isa ba siyang estranghero. Nicole, go inside and draw with your crayons. Sa kanilang pag-uusap, sinisisi ni Helene si Leon sa lahat ng mga kaguluhan, sa pagiging late nito nang hilingin niyang bisitahin ang kanyang kapatid bago ito mamatay, gayon din ang pagtulong sa kanyang asawa upang hindi makulong, sa pamamagitan ng pag-ako ng sisi noong nakaraan. Iginiit ni Leon na walang sapat na lakas ang kanyang kapatid para makulong, ngunit tumugon si Helene na ang pagiging malaya niya sa kalye ang pumatay sa kanya. Sa sobrang galit, pinaalis ng dalaga si Leon. Sinubukan niyang tulungan siya ng ilang pera, ngunit tumanggi si Helene na tanggapin ito. Samantala, minomonitor na ng mga sundalo ang lokasyon ni Helene, ngunit nabigo silang mahuli si Leon. Nang mapansin ni Joshua na masama ang loob ng kaibigan, dinala niya ito sa isang bar upang makapag-unwind. Doon, ikinwento nila sa isa't isa ang tungkol sa kanilang mga sariling buhay. Lumalabas na isa ring magaling na fighter si Joshua noon, hanggang sa itapat siya ni Cynthia sa isang halimaw, na puminsala at lumumpo sa kanya. Pagkatapos uminom sa bar, dinala ni Joshua si Leon sa isang marangyang apartment, at sinabi sa kanya na pag-aari ito ng isa niyang kakilala, na nasa labas ng bayan. Sa sobrang kalasingan, nakatulog si Leon sa kanyang damit sa kama. Kinaumagahan, nagising si Leon sa paglangit-ngit ng isang exercise machine. Dito nabunyag na apartment pala ito ni Cynthia, at dumating ang sexing babae upang hikayatin ang fighter. Inutusan niya ang mga katulong na sunugin ang kanyang mga damit, at pagkatapos ay namili sila ng mga bago. Sa proseso, sinubukan ni Cynthia na kunin si Leon sa ilalim ng kanyang pakpak, sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya at pagbili ng mga mamahaling damit. Matapos gumala sa paligid at makita ang napakaraming mga taong walang tirahan, kabilang ang isang batang babae na kasing edad ng kanyang pamangkin, na-realize ni Leon na sa bansang ito, ang kanyang mga mahal sa buhay ay madaling mapupunta sa parehong sitwasyon. Dahil dito, sumang-ayon na siyang sumali sa mga laban, at humingi ng isa pang pabor kay Cynthia, kung saan kailangan niyang magbukas ng bank account para sa isang hindi na umiiral o patay ng tao. Ayaw din niyang tumira sa kanyang apartment, dahil magiging fighter na siya ngayon, kaya dapat siyang mamuhay na parang isang fighter, hindi parang isang basahan sa marangyang mansyon. Makalipas ang ilang araw, naayos na ang unang laban ni Leon sa Los Angeles. Ang kanyang kalaban ay isang Scotsman sa isang kilt, na iniabot ang kanyang kamay bilang pagbati, at napakadayang tinusok ang mata ni Leon, dahilan para makakuha siya ng kalamangan sa laban. Dahil sa nangyaring yun, naging napakahirap at nakakapagod ang laban na ito para kay Leon, ngunit sa huli, nagawa pa rin niyang manalo sa laban. Sa pagtatapos ng laban, kinaladkad niya ang Scotsman sa sasakyan ng kanyang mga manager at walang awa itong binugbog sa harap nila. Sa kabilang banda, ang mga sundalo ay tumira sa apartment sa tabi mismo ng lokasyon ni Helene. Sa sandaling yun, lumapit sa kanya si Joshua, na nakadisguised bilang isang insurance agent. Sinabi niya sa kanya ang isang alamat na inimbento ni Leon na ang kanyang asawa ay may lihim na insurance account para sa mga hindi inaasahang emergency. Kaya naman, makakatanggap na siya ngayon ng isang maayos na halaga bawat buwan.
Tinanong ng kanyang anak si Helene kung ibig sabihin ba nito ay maaari na siyang magkaroon ng bisikleta. Does this mean I can have a bike? Hindi makapaniwala si Helene na tapos na ang kanyang paghihirap sa pananalapi. Bago umalis si Joshua, hiniling niya kay Helene ang isang maliit na bagay. Give the little girl a bike. I knew it's something that he would have wanted. Samantala, lumalaki na ang katanyagan ni Leon sa mga tumatayang tagahanga, habang tinatalo niya ang mga kalaban sa iba't ibang weight class at estilo, mula sa mga wrestler hanggang sa mga kinatawan ng kakaibang estilo tulad ng capoeira. Ang mga posibilidad ay pabor na ngayon kay Leon, at dahil dito, ang mga resulta ng kanyang mga laban ay nagiginang mas madaling mahulaan. Isang araw, habang nagjo-jogging, nagpa siya si Leon na tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kamag-anak. Nang makita ang kanyang pamangkin sa isang bisikleta mula sa malayo, si Leon ay nakahinga ng maluwag. Ngunit sa sandaling yun, nakita siya ng mga sundalo na naghahanap sa kanya. Hinabol nila siya, ngunit habang papalabas na sila ng gusali, nagawa ng makatakas ni Leon. Kinabukasan, sinubukan ni Cynthia na alamin kay Joshua kung sino si Helene, at kung bakit niya nakukuha ang lahat ng pera ni Leon. Sa huli, inutusan ng dalaga ang lalaki na siguraduhing patuloy na lalaban si Leon. Para doon, binigyan niya ng pera si Joshua. Nang makaalis si Joshua, inutusan ni Cynthia ang kanyang assistant na bantayan sila. Sa isa pang pagjogging, sinundan ng tauhan ni Cynthia si Leon, na nagpas siyang huminto sa pagkakataong ito at makipag-usap sa kanyang pamangkin. Ang kanyang mga kasamahan sa army ay sinamantala ang pagkakataong ito at pinalibutan ang ating bida. Hiniling ni Leon sa kanila na bigyan siya ng isa pang linggo para kumita ng mas maraming pera para sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay isusuko na niya ang kanyang sarili sa kanila. Siyempre, hindi sila sumang-ayon sa ganoong arrangement at kinorner si Leon. Sa panahon ng laban, binali ni Mustafa ang mga ribs ni Leon, ngunit sa huli ay nagawa pa ring patumbahin ni Leon ang mga sundalo. Sa sandaling yun, dumating ang mga tauhan ni Cynthia at tinulungan si Leon na makaalis sa lugar. Sa sumunod na eksena, sinabi ng doktor na bali ang ribs ni Leon, at kailangan niyang manatili sa bahay ng 1 buwan o higit pa. Binigyan ni Leon ng ilang pera ang doktor, at hiniling sa kanya na huwag ipagkalat ang tungkol sa kanyang injury. Kinagabihan, pumunta si Joshua kay Helene at inamin na wala naman talagang insurance. Inimbitahan niya si Leon at sinabing sinisira ng taong ito ang kanyang kalusugan para sa kanyang pamilya. Sa huli, nabigyan ng pagkakataon si Leon na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Mommy, is he still a stranger? No, honey. This is your Uncle Leon, your daddy's brother. Inilipat nila si Helene at ang kanyang anak sa isang bagong apartment at nag-stock ng maraming grocery. Bago umalis, pinakiusapan din ni Leon ang dalaga na huwag nang pumasok sa trabaho. Samantala, dinala ni Cynthia ang 2 sundalo sa kanyang lugar. Doon, pinanood nila ang laban ng isang German fighter na nagngangalang Attila. Ang pangunahing trick ng fighter na ito ay hayaan ang kanyang mga kalaban na iswing ang kanilang mga kamao ng husto, upang magsimula silang makaramdam ng pagiging superior sa labanan. Pagkatapos silang pagbigyan, sisimulan na ni Attila na bugbugin ang kanyang kalaban. Pagkatapos panoorin ang footage, sinabi ni Cynthia sa mga sundalo na huwag istorbohin si Leon bago ang laban. Kapag pinaralisado na siya ni Attila, ibibigay niya sa kanila ang baldadong si Leon o kung ano ang natitira sa kanya sa sandaling yun. Nagustuhan ng mga sundalo ang deal na ito at sumang-ayon sa isang kondisyon, bibigyan sila ng front seat upang makita ang lahat ng ito. Kalaunan, dinala ni Cynthia si Leon sa ilang mayayamang kliyente na regular na pumupusta sa laban. Ibinigay niya sa kanila ang ilang videotape na may footage ng laban ni Attila. Gayunpaman, ang recording ay tumagal lamang sa sandaling pumasok si Attila sa laban. Sa kalaunan, ang nakita lang nila ay ang miserableng pagkatalo ni Attila, na hindi man lang nakapagpatama ng kahit na isang suntok. Kaya naman, walang duda na si Leon ang lalaking tatayaan nila sa labang ito. Para mas maengganyo pa ang mga lalaki, sinabi ni Cynthia na pupusta siya ng 1 milyon kay Leon. Makalipas ang ilang araw, dumating si Attila sa LA sakay ng isang pribadong jet kasama ang kanyang Persian cat. Samantala, malaki ang nagaganap na pustahan sa ilang mamahaling estate. Bago ang laban, huminto si Joshua sa kinaroroonan ni Leon upang pasayahin ng kaunti ang kaibigang fighter. Hindi niya sinasadyang nasuntok ng bahagya ang injured na tadyang ni Leon, dahilan para mamilipit siya sa sakit.
Laking gulat ni Joshua na itinago niya ang injury, at hindi ito ipinaalam sa kanya. Sa pag-aalala, sumugod si Joshua kay Cynthia sa pagtatangkang malaman kung kanino siya tumaya, ngunit iniwasan ng babae ang tanong sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga odds. Nang makita ito, na-realize ni Joshua na may kakaibang nangyayari. Lumapit siya sa mga booker, at pagkatapos ng maraming pag-aatubili, tumaya na siya. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang sandali ng laban. Pumasok si Leon sa tent, at nang makita niya ang mga French soldiers sa front row, napagtanto niyang kasabwat nila si Cynthia, at ito ay medyo nagpahina ng kanyang moral. Nang nagsimula na ang laban, si Attila, sa kanyang karaniwang paraan, ay hinayaan si Leon na ipatama ang kanyang mga suntok upang gawing excited ang madla. Pagkatapos nito, sinuntok siya ni Attila sa atay, at napagtanto mula sa reaksyon ni Leon na meron siyang injury doon. Nang labis ng tinatangkilik ng mga manunood ang palabas, sinimulan na ni Attila na bugbugin si Leon. Sa isa pang knockdown, lumapit si Joshua papunta kay Leon at hiniling sa kanya na wag nang bumangon, ipinaalala sa kanya ang kanyang kasaysayan ng pagiging baldado habang buhay. Gayunpaman, sinabi lang ni Leon na hindi siya maaaring sumuko dahil itinaya nila ang lahat ng pera sa kanya. Gamit ang natitirang lakas, bumangon si Leon, para lang muling makatanggap ng napakaraming malalakas na suntok. Ito ay isang tanawin na kahit na ang kanyang mga kasamahang sundalo ay hindi komportable. Para pigilan si Leon na lumpuhin ang sarili para sa pera, ipinagtapat na ni Joshua na itinaya niya ang lahat ng kanyang pera kay Attila, at ibibigay ang kalahati kay Leon kung susuko na siya. Makikitang wala na talagang pakialam si Joshua sa pera ngayon, ngunit mas nag-aalala siya sa kalusugan ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay mas lalo lang nagpagalit kay Leon. Wrong bet. Bumangon si Leon, at gamit ang natitirang lakas sa kanya, na ipanalo niya ang pinakamahirap at nakamamanghang laban, na may suporta ng halos lahat ng mga manunood, kabilang ang mga sundalo. Ang bouncer ni Cynthia ay sinikap na i-motivate si Attila na magpatuloy sa laban, ngunit pati siya ay nakatikim ng sipa kay Leon. Halos atakihin na si Cynthia sa suso, sa puso, dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos ng laban, kinuha na ng mga sundalo si Leon. Humingi ng tawad si Joshua dahil hindi siya naniwala sa kanya, ngunit niyakap lang ni Leon ang kaibigan at pinakiusapan itong alagaan ang kanyang pamilya. Sinubukan ni Cynthia na tumakas sa lugar upang maiwasan ang pagbabayad para sa malaking pagkatalo, ngunit nahanap siya ng security at dinala siya sa mga booker. Samantala, pinakiusapan ni Leon ang dalawang sundalo na dalhin siya sa apartment ni Helene upang makapagpaalam siya sa kanyang pamilya. Mangiyak-ngiyak na ayaw bitawan ng bata ang kanyang tiyuhin, at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya ito makakalimutan, ngunit tumugon si Leon na wala siyang ibang choice. Sa labas, narinig ng mga kasamang sundalo ang nakakaantig na paghihiwalay na ito. Pagkatapos ay isinakay na nila sa kotse si Leon at dinala na siya pabalik sa France. Gayunpaman, pagkatapos magmaneho ng ilang metro, huminto ang sasakyan, at hinayaan ng mga sundalo si Leon na lumabas. Get out. Good luck. Ang masayang si Leon ay agad na tumakbo pabalik sa kanyang pamilya, na umaasang babalik siya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.